Ang hininga, pabilis ng pabilis, putol-putol, sa gitna ng kadilimang niyayakap ng amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Dumidikit sa mga pisngi niya ang malamig na putik. Bawat kaluskos sa paligid ay 1,000 karayom sa kanyang pandinig. Mama! Ang boses niya ay isang basag na pakiusap, nilalamon ng guam, nilalamon ng gubat. Marlon, isang anino ang gumalaw sa kanyang harapan. Pamilyar. Isang kamay ang humawak sa balikat niya. At sa isang iglap, ang paghawak na iyon ay naging isang tulak. Isang malakas na tulak. Walang sigaw na lumabas sa kanyang lalamunan. Tanging ang hangin na sa pilitang inagaw mula sa kanyang mga baga habang gumugulong siya pababa sa isang maliit na bangin. Tumama ang kanyang likod sa mga ugat ng puno. Ang kanyang ulo sa isang matulis na bato. Nang sa wakas ay huminto ang kanyang paggulong, nakahandusay siya sa paanan ng bangin. Basang-basa sa putik at sa sarili niyang mga luha. Ang sakit. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Bakit? Naisip niya ang kanyang itay, naghihintay sa bahay. Ang pangako nito na uuwi itong may dalang manika. Pinilit niyang bumangon. Kinaladkad niya ang sarili, gumagapang. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang makauwi. At doon niya naramdaman isang bagay na makinis at malamig na gumapang sa kanyang binti. Sandali siyang natigilan. Ang takot ay nagyelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Sa dilim, 2 maliliit na mata ang kumislap. Bago pa man siya makasigaw, naramdaman niya ang matulis na pagtusok sa kanyang sakong. Isang kagat na nag-iwan ng 2 nagliliyab na butas. Isang init. Isang kakaibang init na gumapang mula sa kanyang paa, paakyat sa kanyang bibinti, na parang lason na may sariling buhay. Mabilis. Napakabilis. Ang gubat ay nagsimulang umikot. Ang mga anino ng puno ay naging mga halimaw na may mga galamay. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga tunog ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang huling nakita niya ay ang buwan. Isang maputlang mata sa kalangitan. Bago siya lamunin ng kadiliman. Katahimikan. Isang himig. Isang mahinang himig. Parang sa isang ina na nagpapatulog ng kanyang sanggol. Dahan-dahan, hinila siya ng himig pabalik sa kamalayan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo pa ang lahat. Nakahiga siya sa isang sahig na yari sa kawayan sa loob ng isang maliit na kubo. Isang gasera ang nagbibigay ng mainit at nanginginig na liwanag sa silid. May nakayuko sa kanya, isang matandang babae. Ang mukha ay isang mapa ng mga kulubot. Ang buhok ay puting-puti na parang sinulid na pilak. Siya ang humihimig. May kung anong malamig at mabango ang ipinahid ng matanda sa kanyang binti. Agad na nabawasan ang nag-aapoy na sakit mula sa kagat. Sinubukan ni Lyra na magsalita, ngunit isang tuyong ubo lang ang lumabas. Dahan-dahang hinaplos ng matanda ang kanyang noo. Pinunasan ng kanyang hinlalaki ang tuyong putik sa kanyang pisngi. Ang paghaplos ay magaan, ngunit may bigat ng 100 taon. Shh! Ayos na! Bulong ng matanda. Ang boses ay kasing lambing ng kanyang himig. Ligtas ka na, munting ibon. Sa sulok ng silid, isa pang anino ang nakatayo. Nakasandal sa dingding. Isang matandang lalaki, matangkad at payat. Ang mukha ay nakatago sa dilim.
Ang liwanag lamang mula sa gasera ang nagpapakita ng kanyang balangkas. Hindi siya gumagalaw. Nagmamasid lang. Inilibot ni Lyra ang kanyang mga mata. Ang mga dingding ng kubo ay gawa sa pinagtagpi-tagping nipa at kahoy. Nakasabit sa mga ito ang mga bigkis ng ibang uri ng halamang gamot. Ang iba'y tuyo na, ang iba'y sariwa pa at matapang ang amoy. May isang maliit na kalderong nakasabit sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nagpapakulo ng kung anong madilim na likido. Ang hangin ay mabigat, amoy usok, gamot at lupa. Nasaan po ako? Mahinang tanong niya. Ang lalamunan ay parang pinupunit ng liha. Ngumiti ang matandang babae. Isang ngiting nagpakita ng kukulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Nasa ligtas kang lugar. Ako si Elpidia. At siya naman ang aking asawa, si Kadyo. Itinuro niya ang anino sa sulok. Dahan-dahang humakbang papalapit ang lalaki. Ngayon, naabutan na siya ng liwanag ng gasera. Ang kanyang muka ay parang balat ng isang matandang puno. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim. Narinig namin ang iyong pagtawag, sabi ni Lolo Kadyo. Ang boses ay magaspang, parang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Isang pagtawag, hindi siya tumawag, hindi siya sumigaw. Pero naalala niya ang kanyang tahimik na panalangin habang nilalamon siya ng dilim. Tulungan niyo po ako. Napaluha si Lyra. Mga luha ng pasasalamat. Salamat po. Halos pabulong niyang sabi. Salamat po. Akala ko mamamatay na ako. Tumingin siya sa dalawang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Ang ngiti sa mukha ni Lola Elpidia ay bahagyang nagbago. Nanatili ito sa kanyang mga labi, ngunit hindi na umabot sa kanyang mga mata. Yumuko siya, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Lyra. Ang kanyang hininga ay amoy mga ugat at lupa. Huwag mong alalahanin iyon, Hija. Ang boses niya ay isang banayad na bulong. Malaki ang utang mo sa amin, Hija. At lahat ng utang. Huminto siya saglit na parabang ipinapalasap sa kanya ang bawat salita ay kailangang bayaran. Hindi na ununawaan ni Lyra ang bigat ng mga salitang iyon. Ang naramdaman lang niya ay isang biglaang ginaw na gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa kaysa sa putik ng gubat. Muling nagsimulang humimig si Lola Elpidia. Ngunit ngayon, ang himig ay hindi na tunog ng pag-aaruga. Ito ay tunog ng isang kontrata. Isang pangako na sisingilin sa tamang panahon. 7 taon. 7 taon ng katahimikan. Ang hangin sa sementeryo ay mabigat sa amoy ng natunaw na kandila at ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakatayo si Lyra sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan. Danilo Reyes, minamahal na ama. Hindi na siya ang paslit na gumapang palabas ng gubat. Isa na siyang dalagita. Ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi karaniwan sa kanyang edad. Ang sakit ay hindi nawala. Nagbago lang ito ng anyo. Mula sa isang sariwang sugat, ito'y naging isang matigas at malamig na bakal sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang ugong ng makina ang pumunit sa katahimikan. Isang bagong-bagong itim na SUV. Kumikinang sa ilalim ng araw. Ang dumaan sa makitid na daan ng sementeryo. Sa loob tumatawa si Marlon, nakasuot ng mamahaling salamin.
Sa tabi niya, si Tita Ara, ang kanyang mga labi ay pula. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Napansin ni Tita Ara si Lira na nakatayo sa tabi ng puntod. Sandali silang nagkatitigan. Walang bahid ng pagsisisi sa mga mata ng kanyang tiyahin. Tanging inis. Inis na parang si Lira ay isang masamang alaala na pilit bumabalik. Muling umandar ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok at ng tunog ng malakas na musika. Hindi kumurap si Lira. Hindi siya umiyak. Pinanood lang niya ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin. Sila ang may utang at ako ang magiging singil. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, inilabas ni Lira ang isang bagay mula sa isang lumang kahon. Isang suklay na garing. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina. Ito'y lumana. Ang kulay ay bahagyang naninilaw, ngunit ang mga inukit na bulaklak dito ay buo pa rin. Gabi-gabi, nililinis niya ito. Dahan-dahan, bawat sulok, bawat ukit. Ito ang kanyang ritual, ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa mga alaala. Habang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang makinis na garing, narinig niya ang isang mahinang kaluskos, ang tunog ng kanyang mga kuko laban sa mga ukit. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng kanyang kwarto. At kasabay ng lamig ay ang pamilyar na amoy. Ang amoy ng basang lupa at mga dahon ng gubat. Ang sakit ay isang sandata, Lira. Ang boses ni Lolo Cadyo ay hindi nang galing sa labas. Umalingaw-ngaw ito sa loob mismo ng kanyang isip. Malinaw, kalmado, ang paghihintay mo ay tapos na. Napahigpit ang hawak ni Lira sa suklay. Hindi siya natakot. Matagal na niyang hinihintay ito. Ang 9 na gabing padasal para sa iyong ama ay magsisimula na bukas. Patuloy ng boses. Isang perpektong pagkakataon. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ng isang kandila. Gagamitin natin ang kanilang mga dasal. Ang bawat salita ng panalangin ay magiging isang sumpa. Ang bawat gabi ay isang hakbang palapit sa kadiliman. Hindi para sa kanyang kapayapaan, kundi para sa kanilang kapahamakan. Ito ang kabayaran sa utang niya. Ito ang kapangyarihang ipinangako sa kanya ng gubat. Tumingin si Lira sa kanyang sarili sa salamin. Ang galit sa kanyang mga mata ay malamig at matatag. Isa na itong desisyon. Kinabukasan, bumili siya ng isang itim na kandila. Nang gumabi, isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto. Sinindihan niya ang kandila. Ang apoy nito ay nanginginig, naglalaro sa mga anino sa dingding. Hinawakan niya ang suklay na garing sa kanyang kaliwang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumumulong. Ang suklay na garing ay lumamig sa kanyang palad. Isang ginaw na hindi mula sa hangin, kundi mula sa loob mismo ng buto. Ang lamig na iyon ay gumapang sa kanyang braso. Pumasok sa kanyang dibdib at humalo sa bakal ng kanyang galit. Sa kanyang isipan, hindi na niya nakikita ang dilim ng kanyang kwarto. Nakikita niya ang gubat, ang malalaking puno na parang mga butong nakaturo sa langit, ang amoy ng lupa, ang tunog ng mga tuyong dahon, at sa gitna ng gubat, nakita niya sina Lolo Cadyo at Lola Elpidia, nakatayo sa tabi ng isang nagliliyab na apoy. Naghihintay. Binuksan ni Lira ang kanyang bibig. Ang mga salitang lumabas ay hindi dasal. Ito ay isang kontrata na binibigkas sa hangin. Hindi ito panalangin ng kapatawaran.
Bulong niya sa nanginginig na liwanag ng kandila. Ito ay isang alay. Ang kanilang kapayapaan, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang katinuan. Bumigat ang hangin. Ang apoy ng kandila ay halos hindi gumagalaw, na parabang maging ang hangin ay nagpipigil ng hininga. Iaalay ko sa iyo, Itay. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Sa salamin, ang kanyang sariling refleksyon ay tila mas matanda, mas madilim. Itinaas niya ang kandila. Para sa iyo, Itay. Ang kanyang boses ay isang matatag na bulong na bumasag sa katahimikan. Gabi ng una. Sasadase sa kabilang sabalabahagi ng bayan, sa loob ng amamataloob ng isang bahay na amoy bagong pintura at mamahaling air freshener. Ang kapayapaan ay isang makapal na kumot. Si Tita Ara ay nanonood ng kanyang paboritong teleserye. Ang mga mata ay nakatutok sa drama sa telebisyon, hindi alintana ang dramang siya mismo ang gumawa. Si Marlon naman, nakahiga sa sopa, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Ang mukha ay naliliwanagan ng artipisyal na ilaw mula sa screen. Ang kanilang mundo ay perpekto, isang mundong itinayo sa ibabaw ng isang libingan. At doon nagsimula ang unang paimpit na yugyog, isang kaluskos mula sa labas ng bintana ni Marlon. Isang tunog na parang mga tuyong dahon na kinakaladkad sa semento. Itinigil niya ang pag-scroll. Ano ba yon? Inis na tanong niya. Ang atensyon ay naagaw mula sa kanyang telepono. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang dekalidad na sound system mula sa TV. Kaluskos, muli. Mas malapit ngayon, mas malinaw. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Ang kanilang hardin ay perpektong natabas, naliliwanagan ng mga solar lamp. Walang hangin, ang mga dahon ng halaman ay hindi gumagalaw. Walang tao, walang aso. Wala naman, bulong niya at bumalik sa sopa. Iniisip na baka isa lang itong pusa na dumaan. Ilang minuto ang lumipas, tumayo si Tita Ara para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Ang kanyang kusina ay ang kanyang kaharian. Malinis, puti lahat. Bawat bagay ay nasa tamang lugar. Ngunit may isang bagay na may tamligyan na nawala sa lugar. Sa ibabaw ng kanyang kumikinang na itim na granite counter, sa tabi mismo ng lababo, ay may isang bulaklak. Isang bulaklak ng kalachuchi, lanta. Ang mga talulot nito ay naninilaw na sa mga gilid. Nangunot ang noo niya. Paano? Isinara niya ang lahat ng bintana kanina pa dahil sa aircon. At si Marlon ay hindi kailanman papasok sa kusina para lang mag-iwan ng bulaklak. Lalo na ng bulaklak na para sa patay. Marlon! Tawag niya. Ano? Tamad na sagot mula sa sala. May dinala ka bang bulaklak dito sa kusina? Hindi ah. Bakit naman ako gagawa nun? Pumunta si Tita Ara sa basurahan, kumuha ng tissue. At maingat na dinampot ang bulaklak na parabang makahabo ito'y isang nakakadiring insekto. Itinapon niya ito at saka kumuha ng basahan at alkohol. At kinuskos ng kinuskos ang lugar kung saan ito nakalagay. Kinuskos niya ito na parabang sinusubukan niyang burahin hindi lang ang dumi kundi ang alaala na may isang bagay na imposible na nangyari sa kanyang perpektong kusina. Samantala, sa isang maliit na dampa sa kabilang barangay, isang matandang lalaki na kilala bilang Mang Tinola ang nagsasagawa ng kanyang lingguhang ritual ng paglilinis. Sa harap niya, sa isang maliit na platito, isang kandila ang nagliliyab ng tahimik. Bigla ang apoy ay sumirit at umindayog ng malakas.
na parabang may isang marahas na hangin na dumaan sa loob ng nakasaradong silid. Ang apoy ay naging itim sa loob ng isang segundo bago muling bumalik sa normal. Napahinto si Mang Tinola. Ibinaba niya ang hawak na mga dahon. Tumingin siya sa direksyon ng bayan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. May nagsimula na. Bulong niya sa hangin. Naway kaawaan sila ng Diyos. Balik sa bahay ng kasinungalingan, mahimbing na ang tulog ng mag-ina. Ang mga ilaw ay patay na. Ang katahimikan ay muling naghari. Ngunit ang katahimikan na ito ay may lason. 3:00 ng madaling araw. Biglang nagising si Marlon. Hindi niya alam kung bakit. Ang naramdaman lang niya ay isang matinding lamig. Malamig na para bang may nagbukas ng bintana. Bumangon siya. Ang salamin ng kanyang bintana ay namumuo dahil sa hamog mula sa labas. Malabo. Halos hindi niya makita ang dilim sa labas. Pero may nakikita siya. Sa mamasamasang salamin, may isang salitang nakasulat. Isang salitang isinulat gamit ang isang daliri. Mula sa labas. Sinunggaling. 2 gabi na ang lumipas. 2 gabi ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa kanyang kwarto, ang ritual ni Lyra ay mas matindi na. Hindi na lang ito mga salita. Ngayon, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang alaala sa suklay na garing. Ang alaala ng matulis na kagat, ang gumagapang na lason, ang imahe ng 2 kumikinang na mata sa dilim. Ang kanyang mga bulong ay hindi na para sa hangin. Ang mga ito ay isang direktang lason na ipinapadala niya sa isipan ni Marlon. Sa banyong ensuite ng kanyang kwarto, nagsisipilyo si Marlon. Sinusubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Isang masamang panaginip lang iyon. Isang kalokohan. Pinipilit niyang paniwalain ang sarili habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon. At doon niya narinig. Isang mahinang sitsit nagmumula sa butas ng lababo. Isang tunog na parang hangin na sa pilitang dumadaan sa isang makitid na tubo. Tumingin siya sa drain. Nakakunot ang noo. Marahil ay may baralang. Muli siyang tumingin sa salamin. At ang puso niya ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi sa sahig ng totoong banyo, kundi sa sahig ng banyo sa loob ng salamin. Sa paanan ng kanyang refleksyon, isang makapal at itim na ahas ang dahan-dahang gumagapang, pumupulupot sa binti nito. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Habang ang ahas sa salamin ay itinaas ang ulo nito, ang dila ay sumisitsit ng walang tunog. Isang sigaw ang kumawala sa kanya. Sa sobrang gulat, napaatras siya na bangga ang glass shelf sa kanyang likuran. Ang mga bote ng pabango at mga baso ay nagsilaglagan sa sahig, lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag. Pumasok si Tita Ara sa kwarto, ang muka ay gusot sa inis. Ano na namang kaguluhan yan, Marlon? Gabi na. May turo ni Marlon sa banyo. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Sa salamin. Pumasok si Tita Ara sa banyo. Tiningnan ang salamin. Tapos ang sahig. Tapos si Marlon. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot. Tanging pagkadismaya. Ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka ba? Tingnan mo ang ginawa mo. Basag lahat ng babasagin. At ang daming tubig sa sahig. Pero nakita ko nandun talaga. Wala akong nakikita kundi ang kalat mo. Sigaw ni Tita Ara. Linisin mo to ngayon din.
Iniwan siya ng kanyang ina, umuusok sa galit. Naiwan si Marlon na nanginginig, pinagpapawisan ng malamig, nakatitig sa salamin. Wala na ang ahas. Ang naroon na lang ay ang kanyang takot na refleksyon. Kinabukasan, habang nag-aayos siya para umalis, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kanyang paboritong pares ng limited edition na sapatos na nagkakahalaga ng libo-libo ay nakatumba sa sahig. At ito'y wasak, hindi lang sira, punit-punit, butas-butas, na parabang nginat-ngat ng daan-daang maliliit na ngipin. Samantala, sa kanyang kwarto, biglang napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. Isang matinding, tuyong ubo ang yumanig sa kanyang katawan, na parabang may kumakaskas sa kanyang lalamunan mula sa loob. Nang ilayo niya ang kanyang kamay mula sa kanyang bibig, may nakita siyang isang maliit na patak ng dugo sa kanyang palad. Ang kapangyarihan ay may kabayaran, ngunit para sa kanya, sulit ang lahat. Nang gabing iyon, pumasok si Tita Ara sa banyo ni Marlon para kunin ang basurahan. Inis pa rin siya sa nangyari. Habang dinadampot niya ang mga bubog, napansin niya ang ilaw sa itaas. Ang fluorescent light ay kumukurap-kurap, lumilikha ng isang nakakairitang ugong. Bzzzt! Bzzzt! Biglang namatay ang ilaw. Katahimikan. Kadiliman. Pagkatapos ng isang segundo, ang maliit na emergency light sa ibabaw ng pinto ay automatikong bumukas, nagbibigay ng isang malamlam at maputlang liwanag. Napatayo si Tita Ara at sa isang saglit, sa pagbabago ng liwanag, napatingin siya sa salamin at hindi si Marlon ang nakita niyang nakatayo sa likuran niya. Nakita niya sa loob ng isang segundo ang refleksyon ng isang batang babae, payat, marumi. Ang buhok ay puno ng putik. Nakangiti mong ang init ng araw ay nakakapaso. Sa labas ng sari-sari store ni Aling Marites, ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Ang tunog lang na maririnig ay ang pamilyar na jingle mula sa luma at maliit na radyo, at ang walang tigil na satsatan ng mga tsismosa ng barangay. Naku, malapit na ang ika-40 araw ni Danilo, ano? Sabi ng isang babae habang naghihimay ng bawang. Kawawa naman. Ang bata pa para iwanan si Ara. Oo nga, sagot ni Aling Marites habang nag-aabot ng isang sachet ng kape sa isang customer. Pero tingnan mo naman si Ara. Parang hindi naman masyadong apektado. Laging nakaayos. At si Marlon, halos hindi na natin nakikita lumabas ng bahay. Sakto namang huminto sa tapat ng tindahan ang itim na SUV. Bumaba si Tita Ara, nakasuot ng puting bestida at malaking sunglasses na parabang artista. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Aling Marites, pabili nga po ng suka at tuyo, sabi niya. Ang boses ay pilit na pinapasigla. Aba, Ara, ikaw pala, bati ni Aling Marites. Tamang-tama, pinag-uusapan ka namin. Malapit na pala ang 40 days ni Danilo. Ang nanggiti sa mukha ni Tita Ara ay bahagyang natigilan. Ah, oo nga po, mabilis ang panahon. Kamusta na pala si Marlon? Hindi na namin nakikita. Ah, usisa ng isa pang babae. Ah, yun ba? Medyo masama lang ang pakiramdam. Alam mo na, mga binatilyo. Mabilis na sagot ni Tita Ara, umiiwas ng tingin. Puro computer games kasi. Sa isang sulok, nakaupo sa isang kahoy na bangko si Mang Tinola. Humihigop ng mainit na kape mula sa isang baso.
Hindi siya sumasali sa usapan. Nakamasid lang siya kay Tita Ara. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi puno ng awa at pag-aalala. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ni Ara na hindi kayang takpan ng concealer. Ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang sukli. Medyo haggard ka ngayon, De. Puna ni Aling Marites. Siguro'y pagod ka lang, pagod ka. Biglang gumaralgal ang radyo. Ang masayang jingle ay napalitan ng isang malakas na static sa loob ng 2 segundo. Kersh! Kik! Bago muling bumalik sa normal. Napakislot si Tita Ara sa gulat. Ay, sira na yata itong radyo ko, sabi ni Aling Marites. Pero si Mang Tinola ay hindi sa radyo nakatingin. Nakatingin siya kay Tita Ara na ngayon ay halatang hindi na mapakali. Sige po, Aling Marites. Mauna na ako. Paalam ni Tita Ara. Halos mabitawan ang kanyang pinamili. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, nakita ni Mang Tinola ang panginginig ng kanyang kamay. Isang panginginig na pilit niyang itinatago. Nang makaalis na ang sasakyan, isang anino ang dumaan sa harap ng tindahan. Si Lira. Naglalakad lang, nakayuko. Dala ang kanyang mga libro. Hindi siya tumingin sa tindahan. Hindi siya nakisali. Isa siyang multo sa liwanag ng araw, pero naramdaman siya ni Mang Tinola. Isang biglaang lamig ang kanyang naramdaman sa kabila ng matinding init. Habang papalayo si Lira, tumayo si Mang Tinola at sumunod ng tingin. Nang malapit na siyang makalagpas, bumulong ang matanda. Hindi isang sigaw. Isang bulong na sapat lang para marinig niya, na parang isang lihim na ipinadala ng hangin. Ang gubat ay naniningil. Napahinto si Lira sa paglalakad. Huwag mong hayaang ikaw ang maging kabayaran. Hindi lumingon si Lira. Ngunit naramdaman niya ang bawat salita na parang yelo sa kanyang batok. Tumayo siya roon ng ilang segundo bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabigat na ngayon. Kalagitnaan. 5 gabi. Ang hangin sa kwarto ni Lira ay mabigat at malamig. Nakaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kama. Ang suklay na garing ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Ngayon, ang kanyang mga bulong ay iba na. Hindi na ito mga salita ng galit. Ito ay panggagaya. Inaalala niya ang boses ng kanyang ama. Ang tawa nito. Ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan. Pinipigan niya ang bawat alaala. Hinuhubog ang mga ito sa isang tunog at ibinubuga ito sa hangin, isang mensahe na may iisang destinasyon. Sa malaking master's bedroom, si Tita Ara ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na nakakapagpanatag. Ito'y isang katahimikan na naghihintay. Isang kumot na anumang oras ay maaaring biglang hilahin. Humiga siya sa kama. Pilit na ipinikit ang mga mata. Matutulog na ako, sabi niya sa sarili. Guni-guni ko lang ang lahat. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nabasag. Ang matinis na tunog ng telepono sa kanyang bedside table ay parang isang sigaw sa gabi. Ang landline. Sino naman ang tatawag sa ganitong oras? 3:17 na ma'am. Nakatitig siya sa telepono na para bang ito'y isang ahas na handang tumuklaw. Sa ikatlong ring, sinagot niya ito.
Ang boses ay puno ng inis. "Hello?" Katahimikan. Pagkatapos, isang tunog. Static. Parang isang istasyon ng radyo na wala sa frequency. Kshh. Kirk. "Hello? Sino to?" Inis niyang tanong. At sa gitna ng static, isang boses. Mahina, basag, halos hindi marinig. Ngunit walang duda, pamilyar. Isang boses na dapat ay matagal nang nananahimik sa ilalim ng lupa. Bakit? Arab, nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Tita Ara. Hindi siya makahinga. Kshh! Bakit? Ang boses ng kanyang yumaong asawa. Isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot dahil alam na alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Biglang naputol ang linya. Naiwan si Tita Ara na hawak ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ibinagsak niya ang telepono na parabang ito'y nag-aapoy. Sira lang ang linya, sabi niya sa sarili. Cross connection lang yon. Imposible. Ngunit hindi siya makatulog. Kinabukasan, sa pilit na katapangan, tinawagan niya ang kumpanya ng telepono. Magalang siyang tinanong ang operator kung may nairehistrong tawag sa kanyang numero noong 3:00 ng madaling araw. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay na puno ng kaba, bumalik ang operator sa linya. "Pasensya na po, ma'am. Pero base po sa aming records, wala pong anumang incoming call na nalag sa numero ninyo sa pagitan ng 2:00 hanggang 6:00 ng umaga." Nabitawan ni Tita Ara ang kanyang cellphone. Nang gabing iyon, hindi na siya natulog. Uminom siya ng kape, umupo sa kusina, at hinintay ang pagsikat ng araw. Ang bawat anino ay isang banta. Ang bawat tunog ay isang pasabog at muling tumunog ang telepono. 3:17 a.m. Napatitig siya rito. Ang takot ay gumagapang sa kanyang lalamunan. Hinayaan niya itong magring. 1, 2, 3. Ngunit ang tunog ay parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Sa huli, hindi na niya natiis. Dinampot niya ang telepono. Hindi siya nagsalita. Sa kabilang linya, wala ng static. Ang maririnig ay ang boses ng isang matandang babae. Isang boses na kalmado, malambing. Isang boses na hindi pa niya naririnig kailanman. "Narinig ka na niya, Hija." Nagulat si Tita Ara. "Hija? Malapit na." Ibinagsak niya ang telepono. Napasandal siya sa pader. Sapo ang kanyang dibdib. Humihingal na parang tinakbo ang 1 kilometro. Sino yon? Paano niya nalaman? Ang takot ay hindi na lang dahil sa isang multo. May iba pa. May iba pang nakakaalam. Ang takot ay may sariling amoy. Ito'y amoy ng lumang pawis at ng hangin na hindi gumagalaw sa loob ng isang nakasaradong silid. At sa loob ng 3 araw, ito na ang tanging nilalanghap ni Tita Ara. Wala nang pagpipilian. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ginawa niya ang huling bagay na magagawa ng isang taong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Tumawag siya sa simbahan. Isang matandang pari na amoy kandila at luma ng libro ang dumating. Pinakinggan niya ang kwento ni Tita Ara. Isang bersyon na inedit, syempre. Walang binanggit tungkol sa pagkakanulo sa isang batang babae na iniwan sa gubat. Ang sinabi lang niya ay tila may isang masamang espiritu na gumugulo sa kanila. Nagbasbas ang pari.
Iwinisik niya ang banal na tubig sa bawat sulok ng bahay. Ang kanyang mga bulong na dasal sa Latin ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Habang ginagawa niya ito, tila gumaan ang pakiramdam sa loob ng bahay. Ang bigat sa hangin ay nawala. Maging ang mga anino sa sulok ay tila hindi na gaanong madilim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga ng maluwag si Tita Ara. Tapos na, sabi niya kay Marlon na nagkulong lang sa kanyang kwarto sa buong panahon na naroon ang pari. Ligtas na tayo. Ang bahay ay binasbasan na. May isang maliit na botelya ng banal na tubig na iniwan ang pari. Inilagay ito ni Tita Ara sa kanyang bedside table. Ang kanyang panangga. Ang kanyang huling depensa. Nang gabing iyon, sa wakas, nakatulog siya. Isang tulog na walang panaginip, malalim at mapayapa. Ang katahimikan ay isang biyaya. Ngunit ang katahimikan ay isang bitag. Nagising siya. Hindi dahil sa isang sigaw o isang kalabog. Nagising siya dahil sa isang tunog. Plak, plak, plak. Isang tunog ng tumutulong tubig. Galing sa banyo. Bumangon siya, kinukusot ang kanyang mga mata. Marahil ay hindi lang niya naisara ng mahigpit ang gripo. Naglakad siya papasok sa banyo at tama nga, ang gripo sa lababo ay bahagyang nakabukas. Pumapatak. Isinara niya ito ng mahigpit. Babalik na sana siya sa kama nang marinig niya itong muli. Plak, plak, galing sa kusina. Napakunot ang kanyang noo. Naglakad siya palabas ng kwarto at habang papalapit sa kusina, narinig niya ang isa pa. Isang mahinang agos ng tubig mula sa banyo sa ibaba. Klak. Isang malakas na tunog mula sa kanyang banyo. Klak. Klak. Mula sa kusina. Mula sa banyo sa ibaba. Na para bang may isang hindi nakikitang kamay, ang lahat ng gripo sa buong bahay ay sabay-sabay na bumukas sa kanilang pinakamalakas na agos. Ang nakakabinging tunog ng bumubuhos na tubig ay pumuno sa bawat sulok ng bahay. Tumakbo siya pabalik sa kanyang banyo. Ang tubig mula sa gripo at dutya ay bumubuhos. Ngunit hindi ito malinaw. Ito'y maitim. Maitim na parang krudo at malagkit. At ang amoy burak at nabubulok na halaman. Amoy ng gubat. Sa sobrang takot, napaatras siya pabalik sa kanyang kwarto. At doon, sa ibabaw ng kanyang bedside table, narinig niya ang isang napakaliit na tunog. Ting! Ang maliit na botelya ng banal na tubig ay nagkaroon ng lamat mula sa ilalim hanggang sa itaas. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, ang sahig ng pasilyo ay natatakpan na ng itim at mabahong tubig. At sa gitna nito, nakaupo sa sahig si Marlon, nakatingin lang sa pag-agos ng itim na likido. Hindi siya sumisigaw, hindi siya natatakot. Tumatawa siya. Isang mahinang tawa. Hindi tawa ng tuwa, kundi tawa ng isang taong sumuko na. Tawa ng isang taong nabaliw na. Nanginginig na napatingin si Tita Ara sa sahig. Sa ibabaw ng maruming tubig na parang isang itim na salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. Ngunit hindi ang sarili niya ang nakita niya. Ang nakita niyang nakatitig pabalik sa kanya ay ang refleksyon ng isang kalansay na nakasuot ng kanyang damit pantulog. Ang bahay ay hindi na isang tahanan. Isa na itong basang libingan na amoy nabubulok. Ang itim na tubig ay humupa na kinabukasan, ngunit nag-iwan ito ng isang malagkit na latak
at isang hindi maalis na baho. Ang kuryente ay patay-sindi. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Si Tita Ara at Marlon ay hindi na lumalabas sa iisang silid. Ang master's bedroom, itinulak nila ang isang malaking aparador para harangan ang pinto. Ito ang kanilang kuta, ang kanilang kulungan. Sa labas, ang ikawalong gabi ng padasal ay sinimulan ni Lyra. Ang kanyang katawan ay nanghihina na. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang determinasyon ay parang isang lagnat na hindi bumababa. Ngayon, ang kanyang mga bulong ay hindi na tunog, hindi na imahe. Ang mga ito ay mga alaala, at ang mga alaala ay ipinapadala niya sa 2 taong nakakulong sa kadiliman. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Marlon sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Umuuga-uga, walang tigil. Patawarin mo ko. Paulit-ulit niyang bulong. Tumigil ka nga. Sigaw ni Tita Ara. Ang kanyang boses ay paos at basag. Wala kang kasalanan. Ako ang may... Bigla siyang napahinto. Sa isang sulok ng kwarto nakita niya isang anino. Ang anino ng isang batang babae. Bakit, tita? Isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Lyra noong ito'y 10 taong gulang. Hindi. Umiling si Tita Ara. Sapo ang kanyang ulo. Sabi mo, maglalaro lang tayo. Manahimik ka! Sigaw niya sa wala. Napatigil si Marlon sa pag-uga. Tumingin siya sa kanyang ina. Naririnig mo rin? Ang takot sa mga mata ni Tita Ara ay napalitan ng isang bagay na mas malala pa. Ang pagguho ng lahat ng kanyang depensa. Ang kanyang pag-iisip ay bumigay na. Ako ang may kasalanan. Umamin siya, ang mga luha ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Ako ang nagplano ng lahat para sa pera, para sa bahay na to, para sa buhay na to na ngayon ay isa ng impyerno. Ma, ayaw ko sa kanya. Ayaw ko sa anak niya. Patuloy ni Tita Ara, ang kanyang mga salita ay isang rumaragasang agos ng lason na matagal na niyang kinimkim. Sana namatay na lang talaga siya sa gubat na yon. Sa pag-amin na iyon, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga anino ay bumalik sa pagiging anino. Ang mga bulong sa isipan nila ay nawala. Sa kanyang kwarto, naramdaman din ni Lyra ang biglaang pagbabago. Ang koneksyon ay naputol. Ang bigat sa hangin ay gumaan. Tagumpay. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi saya, hindi kasiyahan. Ang naramdaman niya ay isang matinding kalungkutan. Tumingin siya sa lumang salamin sa kanyang dingding at sa unang pagkakataon, hindi ang sarili niya ang nakita niya. Nakita niya ang isang malinaw na imahe ng kanyang ama. Hindi ito galit, hindi ito nanunumbat. Ang kanyang ama ay umiiyak. Mga luha ang dumadaloy sa mukha nito. Isang mukha na puno ng sakit. Hindi sakit mula sa pagkamatay, kundi sakit dahil sa nasasaksihan nito. Naapatayo si Lyra. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Lumapit siya sa salamin. Inilapat ang kanyang palad dito. Malamig. Sa refleksyon, ang kanyang ama ay umiling-iling. At sa gitna ng pag-iyak nito, ibinuka nito ang kanyang bibig. Walang tunog na lumabas si Timang. Ngunit nabasa ni Lyra ang mga salita. Isang pakiusap. Tama na sa niyuma. 9 na gabi. Ang huli.
Ang hangin sa labas ay marahas, humahagupit sa mga puno at sa yero ng mga bubong. Isang paparating na sigwa. O marahil, ang sigwa ay narito na. Nakatayo si Lyra sa harap ng kanyang salamin. Ang apoy ng huling itim na kandila ay sumasayaw ng ligaw na para bang sinusubukang kumawala. Sa bawat pagampas ng hangin sa bintana, ang kahoy ng kanilang lumang bahay ay umuugong. Ang kanyang refleksyon ay isang estranghero. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim, napapalibutan ng itim na bilog ng pagod at galit. Hindi niya na makilala ang sarili. Iyang pakiusap ng kanyang ama, tama na, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang mahinang himig ng pag-ibig sa gitna ng isang orkestra ng paghihiganti. Ngunit ang galit ay isang lason na mahirap alisin sa dugo. Hawak niya ang suklay na garing. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigkasin ang huling dasal. Ang dasal na hindi lang sisira sa kanilang pag-iisip. Ang dasal na puputol sa kanilang mga kaluluwa at ihahagis ang mga ito sa walang hanggang kadiliman. Tapusin mo. Ang boses ni Lolo Cadyo ay isang malamig na utos sa kanyang isipan. At magiging malaya ka. Ang boses ni Lola Elpidia ay isang matamis na pangako. Malaya. Anong ibig sabihin ng kalayaan? Kalayaan mula sa sakit. Kalayaan mula sa mga alaala. Itinaas niya ang suklay. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng gubat na dumadaloy dito. Malamig at makapangyarihan. Naramdaman niya ang gutom ni Cadyo at Elpidia. Naghihintay. Sa huling gabi, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng mga salita. Bigla, ang apoy ng kandila ay halos mamatay. At sa salamin, ang imahe ng kanyang ama ay muling lumitaw. Mas malinaw ngayon. Hindi na ito umiiyak. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng desperadong pakiusap. Anak. Ang kanyang tinig ay hindi pumasok sa isip ni Lyra. Naramdaman niya ito sa kanyang puso. Huwag mong gawin to. Ang paghihiganti mo ang nagkukulong sa akin dito. Ang galit mo ang kadena ko. Nakita ni Lyra ang sakit sa mukha ng kanyang ama. At sa wakas, naunawaan niya. Ang ginagawa niya ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili niya. Ang kanyang paghihiganti ay isang makasariling gawain na ipinapahamak. Hindi lang ang kanyang mga kaaway, si Didi, kundi pati na rin ang taong pinakamamahal niya. At ang kalayaang ipinapangako ng gubat. Nakita niya ito sa isang kisap mata. Hindi ito kalayaan. Ito ay pagkaalipin. Ang maging isang bagong tagabantay. Ang maging katulad nila. Isang nilalang na walang puso, nabubuhay sa sakit ng iba. Tapusin mo. Umuungol na utos ni Cadyo sa kanyang isipan. Tumingin si Lyra sa kanyang sariling mukha sa salamin. Ang mukha ng isang halimaw na nababalot ng puot. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama. Ang mukha ng pag-ibig na nasasaktan. Gumuhit ang isang luha sa kanyang pisngi. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw na hindi lang galing sa kanyang lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng pagtanggi, ng sakit, at ng paglaya. Hindi. Sa buong lakas niya, ibinagsak niya ang suklay na garing sa matigas na sahig na kahoy. Ang tunog ng pagkabali nito, isang matinis at malutong na crack.
ay mas malakas kaysa sa ugong ng hangin sa labas. At pagkatapos, katahimikan. Ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Ang apoy ng kandila ay naging payapa. Ang koneksyon sa gubat ay naputol. Ang pagkabali ng suklay ay isang lindol sa kaluluwa ni Lyra. Naramdaman niya ang isang marahas na paghatak na para bang may isang bagay sa loob niya na pilit na binubunot. Napasigaw siya at napaluhod. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang koneksyon, ang madilim na ugat na nag-uugnay sa kanya sa gubat ay pilit na pinuputol. Pagkatapos, katahimikan. Ang puwersa ay nawala. Ang mga bulong sa kanyang isipan ay tumahimik. Ang bigat sa kanyang dibdib na dinadala niya sa loob ng 7 taon ay biglang gumaan. Nakahinga siya. Pagod na pagod, ngunit sa wakas, tapos na. Sa bahay ng kasalanan, ang pagbabago ay kasing bilis ng isang pitik ng daliri. Ang nakakasukang amoy ay biglang nawala. Ang bigat sa hangin na halos madurog sila ay naglaho. Ang mga anino sa sulok ay naging mga ordinaryong anino na lang. Tumigil si Marlon sa pag-uga. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na pagkalito. Mahina niyang tanong, "Tapos na ba?" Napatingin si Tita Ara sa paligid. Ang presensya, ang masamang presensya na gumigipit sa kanila gabi-gabi ay wala na. Isang alon ng luhang pasasalamat ang bumuhos sa kanyang mga mata. "Oo anak," humihikbi niyang sabi. "Tapos na. Patawarin. Kere." Ang tunog. Isang mabagal, sinasadyang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang kanilang pinto sa sala. Ang pinto na hinarangan nila ng aparador. Nagkatinginan sila ni Marlon. Ang kanilang panandaliang ginhawa ay agad na nilamon ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malala pa. Dahil ang takot na ito ay hindi galing sa isang multo. Ito ay tunog ng isang pisikal na pagpasok. Mga yabag. Dahan-dahan, paakyat sa hagdanan. Hindi nagmamadali. Napaatras si Tita Ara at Marlon. Napasandal sa pader. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa nakabarikadang pinto ng kwarto. Habang nangyayari ito, sa kanyang sariling silid, biglang napahawak si Lyra sa kanyang ulo. Isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mensahe na hindi na utos o pangako. Ito ay boses ni Lola Elpidia. Hindi galit, kundi masaya. "Salamat sa paghahanda ng hapunan, aming munting tagapagluto." Isang alon ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang katotohanan ang bumalot kay Lyra. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Ang paghihiganti niya ay hindi ang layunin. Ito ay ang proseso. Ang 9 na gabi ng takot, ng pag-amin, ng pagkasira ng isip. Hindi iyon ang parusa. Iyon ang paghahanda. Ang pagpapalambot sa karne. Ang pagpapatimya sa lasa ng kanilang mga kaluluwa. Pinahinog sa takot at kasalanan. Hindi siya ang berdugo. Siya ang kusinero. Sa master's bedroom, ang doorknob ay dahan-dahang umikot. Ang aparador na nakaharang sa pinto ay gumalaw. Itinutulak mula sa labas na parabang isa lang itong kahon ng posporo. Bumukas ang pinto. Sa may pintuan, nakatayo ang 2 anino laban sa dilim ng pasilyo. Hindi mga multo, hindi mga halimaw. Isang matandang lalaki at isang matandang babae.
si Lolo Cadyo at si Lola Elpidia. Ngumiti si Lola Elpidia, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Lolo Cadyo naman ay tumingin sa nanginginig at nag-iiyakang sina Tita Ara at Marlon. Ikiniling niya ng bahagya ang kanyang ulo na para bang isang magalang na paghingi ng paumanhin bago pumasok sa silid at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Click. Ang huling narinig mula sa loob ng kwarto ay hindi isang sigaw. Ito ay isang biglaan at matalas na katahimikan. At sa buong kabahayan, isa-isa, ang mga ilaw ay namatay.